Isang milagro ang masaksihan ang ganda ng kalangitan sa bahaging ito ng Pilipinas. Ang marinig ang lagaslas ng tubig. Ang maranasan at maramdaman ang sariwang hangin. Kapaligirang nilikha ng isang mapagpalang kamay. Pero wala nang hihigit pa sa karanasang masaksihan ang panganganak ng isang buhay. Sa lugar kung saan ang kalsada ay tumatawid paikot-ikot sa masukal na gubat at dumadaloy na ilog, marahil isang milagro na ang magluwal ng buhay dito sa kanyang sinapupunan. Sa Bugo, may 2 oras pang biyahe papunta sa Silvino Lobos kung saan may mga kasong naitala ng maternal deaths. Katunayan, 2011, merong 5 kaso ng maternal deaths ang naitala. Sa unang tingin, hitik na hitik sa yaman ang kapaligiran ng Northern Samar. Pero kabaligtaran ito sa katotohanan. Dahil taon-taon, di sila nawawala sa listahan na pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas, kung saan ang trabaho at mga pangunahing pangangailangan sa buhay ay laging kapos. Ang bayan ng Silvino Lobos ay matatagpuan sa pusod ng Northern Samar. Mataas ang lugar na ito, binibigkis ng mga bundok. Para sa mga sakop nitong barangay, ito na marahil ang pinakakabihas na nila. Hindi dahil sa maunlad ito, kundi andito kasi ang pinakamalapit na Rural Health Unit. Si Doc Chris ay isang barrio doctor. 4 na taon na siyang tumutugon sa pangangailangang pangkalusugan ng mga tao rito. Anong nangyari kay Ronald? Noong time na dumating po ako dito, kasi wala pong doctor eh. So yung mga tao po, sanay po sila na yung mga health programs, hindi siya gumagana. Like yung vaccination, although meron tayo sa health center, pero sa barangays, hindi po siya nagagawa. So yung hindi po ganun kaganda yung pag-provide natin ng services sa barangays. Pero kung may isang kaso man ang tila nangangailangan ng agarang pagkalinga, yan daw ang mga babaeng nanganganak. Pagdating ko po dito, pinapabayaan kasi yung maternal health. Yung pagpapaanak, hindi po siya nagagawa sa health center. Napaka-prevalent ng home-based deliveries. Hindi sila pumupunta sa health center wherein libre po ang pagpapaanak, pero nakakapagbayad po sila sa mga nagpapaanak po na traditional birth attendants. Sige, Tok, mauna ka. Diba? Para marating ang Kusaran, kailangan naming sumakay sa bangkang ito ng 2 oras. Bagamat sa pangkalahatan, bumaba na ang bilang ng maternal deaths sa Pilipinas, di pa rin biro ang bilang ng mga inang namamatay. Kada araw tinatayang 13 ina ang namamatay sa pagbubuntis at inilalagay sa bilang na 5,000 ang namamatay sa panganganak kada taon. Isang kaso na riyan ang anak ni Aling Natividad, 8 buwang buntis sa edad na 21. Umuwi siya sa Samar mula sa Nueva Ecija para manganak kapiling ang kanyang ina. Pero bago pa mambilangin ang kanyang kabuanan, isang trahedya ang naganap. Dito sa amin kasi, albularyo ang kinukuha namin kasi malayo kami sa bayan. Tadi pinatingnan ko ng albularyo siya. Hindi naman natanggal ang sakit niya, sakit ng ulo niya. Tapos sabi lang niya na hindi ko kaya talaga. Kasi nadudura na siya tapos hindi na makatingin sa amin. Tapos nung matagal na hindi na makatingin, nagsuka na siya ng maiba na doon kulay. Malapot na po, may kulay po. Oo, may kulay pa parang yelo. Nakasakay man sa bangka papunta sa kabayanang itinuturing, tila huli na rin ang lahat. Tinangay ng agos ng ilog ang huling hininga ng kanyang anak. Dinala namin, tapos pagdating doon, hindi nakarating doon siya, patay ka agad sa bangka, doon na sa malapit. Sa lugar na ito, marami pa rin hindi miyembro ng PhilHealth. Sa ilalim sana ng programang ito, wala nang babayaran ng isang pasyente mula konsultasyon hanggang sa mga gamot. Pero sa mga gaya ni Aling Natividad,
10 ng kanyang pamilya, mas matimbang ang kalam ng sikmura kaysa magpadoktor at magluwal ng pera. Makakain naman kami sa isang araw, isa. Hindi mang kamuti, pag walang bigas, minsan wala, di ba? Sa kanyang natitirang 4 na anak at sa kinikita ng kanyang asawa bilang isang magbubukid, di nakapagtatakang mas pipiliin nila ang kumapit na lang sa tradisyonal na pamamaraan. Noong 1994 na magsimulang maghilot si Nanay Paz, walang nagturo sa kanya kung paano haplusin ang tiyan ng isang buntis. Pero dahil kinagisnan niya ang gawain ito mula sa partido ng kanyang ama, di na rin naging mahirap sa kanyang sundin ang tradisyong ito. Di man nakinteresado magpinaanak. Sira man ang nagpipirin. Manapagpakadigad kay yadto na nag-anak na. Tadi, ang akaluoy, napakadto naman lang. Tirak nag-interesin maninaramak. Danak ng kinasakit. Sasabunong ko pa yun eh. Libre daw ang kanyang pagpapaanak. Nasa babae na raw kung anong nais nitong ibigay sa kanya. Tama na. Pangako ko kanila nga. Libre na ako pagpanak sa inyo. Yun yung pangako mo sa kanila. Pangako, libre yan pagpanak ko. Kung di ko kaya, masarak doktor kit. Nagtukit sa ospital. Basta di ko kaya. Kailan mo nalalaman na hindi mo kayang gawin? Sa paghilot ko. Nakukumpit sa paghilot. Okay, binigay sa iyo ng Taglasak. Kay ambaga. Pero noong nakaraang taon, isang delikadong sitwasyon ng pagbubuntis ang dumaan sa kanyang mga kamay. Ini si Madi Rustica. Burid pala siya. Ay nga naman, Rustica, pagkaturog kay di pa tima. Huwag ka muna matulog, di pa tapos. Di kan magpaklaso kay namiminit siya. Mapinit ini nga de. Laso, trapo. So tinuusan mo na mainit na. Mapasugad nga tubig. Trapo di kan sunod san mamara nga. Pero anumang sabi nitong huwag siyang pumikit sa babaeng pinapaanak, tuluyan ng nahimlay hanggang sa mawalan ng pulso. Patay na. Patay na. Waray ka dara pero ng plano. Idudulhog. Niyan kay wala nga sila pagtingin kay wala man natsugad. Walang pera. Ito may ito na nakatrasado. Kay kunyon dar kagadahan ito gabi. Kay masirum liwat dulom. Tulad ng unang nabanggit sa akin ni Doc Chris, ang mga tao rito tila di pa rin nahiwalay ang katotohanan sa pamahiin. Natasak magmamanaram ka. Dahil ang paniniwala pa rin ni Nanay Paz, maaring may kinalaman daw ang engkanto rito. Sa ngayon po, meron kami kasing ipinasa na municipal ordinance, maternal care incentive program natin na lahat ng mga dating hilot sana maging kabahagi namin sa health center bilang BHW na nagre-refer ng mga pasyente sa health center. Kasi una, ang mother may marireceive po na incentive kapag nanganak sa health center. Ganon din po ang magre-refer. Pero kung ang mga taga-Gusaran ay kapit-tuko sa pamahiin, ang isa pang barangay na aking pupuntahan ay nais namang yakapin ang pamamaraang itinataguyod ng medisina. So, itong daan na to papunta sa barangay ng Kabungaan. Ang sabi sa amin, bago mariting yung lugar na yon, 11 tubig o sapa yung dadaanan mo. Dahil di pa katirikan ng araw, marami rin akong nakasabay sa aking paglalakad. Mga pauwi sa mga barangay sa pusod ng gubat. Ang iba, mula rin sa Silvino. Dito nakasabay ko si Vice Mayor Glenda Castillo ng Silvino. Naglabas ng kanyang himutok sa halos di matapos-tapos na health center sa kanilang barangay. Bakit daw walang dahilan kung ba't hindi? Hindi ko alam kung ano ang dahilan nila. Lahat ginawa na namin yung lupa na pinagaritan ng proyekto donation yun namin eh. Okay. Walang explanation sa inyo ang... Wala, hindi naman nagpupunta dito yung contractor. Kaya mga tulad ni Merlin, isang midwife sa Silvino, ang dumadalaw na lang sa barangay Kabungaan na walang kumpletong health center. Buwan-buwan ang pagbisita nila sa mga barangay ng Silvino, kapalit ang mahabang oras o kung minsan bibilangin ng ilang araw ang paglalakad. Hindi namin alam kung ang potensi ng baksin namin kung okay pa. Kasi napakalayo ang pag-travel. Oo. Nagbabakuna naman kami, palagi kami pupunta, kaya lang
di kami nakasiguro sa ano namin, vaccine. Okay. Kung ang potency ba ay May effective pa o hindi? o hindi. So ito sana yung barangay health station ng Kabungaan. Pero hindi pa natatapos. Katunayan, pagpasok mo pa lang, no, 4 yung pinto, 4 yung kwarto. Pero sa tulad ng kwarto na ito, hindi pa natatapos yung tiles. Ayan, no? At miski yung mga kwarto sa paligid dito, wala pa rin natatapos. Ang bintana, wala pang salamin. Ang dapat sana'y tubo na may elektrisidad o may wire, electric wire, wala. Sa halip, dito na lang sa assembly hall na uuwi ang pagbabakuna sa mga sanggol at mga buntis. At ang mga midwife na tulad ni Merlin ang nagpapaanak. Ano nangyari sa health center niyo? Ay nako, yun po talaga ang problema namin dito. Pati si Mayor, yun din ang problema. Kasi gusto namin sana kung natapos yung health center na yan, mismo doon magbabakuna si Ate Merlin at may magjo-duty, yun ang gusto namin. Para yung may mga sakit, yung mga bata, hindi na pupunta sa Silvino Lobos. Gaano ba kahalaga sa inyo yung health center dito? Nako, napakahalaga po, lalo na po dito sa amin na malayo po sa Katarman, malayo sa Silvino. Yung mga minor problem po ng mga bata, mga sakit, dapat dito na po, hindi na dinadala doon. Siguro hindi kami napapansin kasi nga po napaka-remote area namin. Ang target sana sa darating na taon, ang bilang ng inang namamatay mula 221 sa bawat 100,000 sanggol na ipinapanganak ay bumaba sa 54. Pero kung ang mismong klinika kung saan dapat sila naaalagaan mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak ay hindi kumpleto, tila mananatili lang itong pangarap. Dapat din sana ang klinikang ito ang lugar kung saan tuturuan ang mga taong ihiwalay ang tamang paraan sa maling paniniwala. Pero habang walang gumagalaw na health station, sa isang barangay, mananatiling isang banta para sa ina ang sanay isang milagro at magandang karanasan ng panganganak. Kung sa barangay Kabungaan, nakatiwangwang lang ang health center, dito sa munisipyo ng Katubig, ito'y buhay na buhay. Tuwing Martes ang consultation schedule ni Dr. Sylvia Pacle, isa sa mga unang batch ng Doctor to the Barrios na itinaguyod ng dating Health Secretary na si Juan Flavier. Ang laki ng lugar katumbas din daw ng laki ng problemang pangkalusugan ng bayang ito dahil lang nagikayat sa kanyang manatili rito simula pa noong 2003. Dati ang minimum consultation ko mga 20s lang. After 5 to 10 years, dumami na siya. Ngayon, lalo na ang budget ng munisipyo on health, in-increase nila from 10 to almost 21% na. Marami na kaming gamot. Kaya ang dami ng pasyente. Nag-average ako ng 50 to 100 patient consultation per day. Pero mas pinagtuunan niya ng pansin ngayon ng mga nagbubuntis lalo pat may target silang zero maternal death sa lugar na ito. Sa mga mountains, mahirap sila pababain. O, kailangan namin i-campaign pa yung Buntis Congress namin. Lagi kaming nagbubuntis Congress to change the health-seeking behavior ng mga buntis. 2012 ang taong may pinakamataas na naitalang maternal death sa kanilang lugar. 6 na mga nagdadalang tao ang namatay dahil sa panganganak. At ang isa sa mga kaso ng maternal death na naitala noong nakarang taon ay nangyari dito sa barangay ng Vienna Maria. Naabutan namin si Kagawa Joseph nakatingin sa kawalan. 34 na taong gulang at asawa ni Annalyn, ang inang nagluwal ng kambal mula sa kanyang sinapupunan kapalit ang kanyang sariling buhay. Naruyag kami sa magpa-check up po di kay
kuan man masakit man ngadto pirmi yan agihan may nga dire kami na kukuan san pag check up dire kami na kukumpleto. Si Alma ang attending midwife na nagpaanak kay Annalyn at 20 taon nang tumutulong sa mga inang magluwal ng kanilang sanggol. Nang lumapit sa kanya si Annalyn, 8 buwan na ang tiyan nito. Walang prenatal check-up, walang anumang record sa kanilang health center. Kaya nagulat na lang siya sa kanyang nalaman nang istimahin ang kalagayan ng inang nagdadalang tao. On edema. Edema po siya. So, paano ko mabibigyan ng solusyon dyan is 8 months na siya. So, may refer ko naman siya sa mataas na facility. So, ganun lang yung narinig ko sa kanya. Yung ayaw daw niya doon sa ospital. Bukod sa edema o pamamanas, may asthma rin si Annalyn na tila dumagdag sa komplikasyon ng kanyang pagbubuntis. After mailabas yung isang baby, meron pa pala. So, doon sa prenatal niya is I found na yung FHT, fetal heart tone, is only 1. Dahil sa hirap ng huminga si Annalyn, napagdesisyonan na nilang itakbo sa ospital ang nanganak habang ang mga sanggol ay naiwan sa health center. Pero pagdating sa ospital, hindi na kinaya ng ina ang kanyang kalagayan. Grabe na gud si Annalyn ipagkuan ko. Mara na din na siya na ginawagin. Kuan naman yan, kuan diyan sa kuan. Oxygen. Tanggalan tapos pagabot ko bubumbahanan ni doktoran tiyan. Sugad na ito pag kuan nga. Tapos pag kuan naman sa kanya kuan. Pero tagi damuwen nakatong kuan dug. Hindi madali ang hikayati ng mga pasyenteng pagkatiwalaan ng health center. Madali man marating ang Katubig, malawak naman ang teritoryo ng munisipyong ito na pinalilibutan ng masukal na gubat at mahabang ilog. Lokasyon pa rin ang kinababagsakan ng problema. Meron mang rural health centers ang ilang barangay sa ilalim ng munisipyong ito, hindi pa rin ito sapat sa 47 barangay. Kaya bumabalik din sila kung minsan sa hilot. Nung panahon na yon, walang prenatal. Bababa na lang sila dito sa hospital pag complicated na. Nagkukumbulsyon na, may eclampsia na. Tsaka na lang sila ibaba. Minsan pag yung mga retained placenta, pag di lumabas yung inunan, tsaka na lang sila dadalhin dito ng mga hilot sa hospital. Naburod ta. Ini. Ang regular na pagpapatingin sa doktor o midwife ay sadyang hindi kinagawian ng mga taga rito, lalo na ng mga nagbubuntis. Hindi lang dahil sa walang pangluwal na pera sa pagpapatingin, kundi dahil na rin sa takot na lumapit sa doktor o health attendant. Bakit nga ba sila mag-aalala sa isang bagay na normal na nangyayari tulad ng pagbubuntis kung ang paglalagay ng tiwala sa paghihilot ay mas katiwa-tiwala dahil ito na ang kanilang kinagisnan kaysa sa mga kamay ng mga medically trained attendant? Pero ito ang kadalasang maling akala. Dito sa barangay ng San Jose, sa munisipyo ng Katubig pa rin, natuto ang mga manghihilot. Sila na ngayon ang tagapagtaguyod ng maayos na panganak sa medikal na pamamaraan. Kaya warayak mahihimo kay balaod man. Ay kung diri balaod, sa permero nagsibo-sibo gad kay ako malat dito ako malat dito ang hilot. Para sa mga tulad ni Lolang Concordia na isang manghihilot, isang bonus incentive na nagkakalaga na 500 piso ang kalaunay matatanggap niya sa bawat pasyenteng kanyang mahihikayat na magpa-prenatal check-up at pumunta sa birthing facility kapag kabuwanan ng isang nagdadalang tao. Marami pa raw problemang hinaharap ang Katubig, malayo pa sa totoong solusyon. Ang mga gamit naluluma na rin sa dami ng mga gumagamit. Miski ang malinis na supply ng tubig ay problema dito. Ganun pa man, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ang mahalagang problemang dapat naharapin daw ay ang mismong pag-iisip ng mga mamamayan. Yung nakasanayan nilang kultura, hindi mo siya mababago ng
bukas, kanya na agad. Ano na siya, scientific na. Siguro, malaking role talaga yung health education. I-educate mo sila, ipakita nyo sa kanila kung paano sila mamamatay pag maubusan sila ng dugo, tas malayo pa sila. Kasi hindi nila alam na ganyan, delikado na pala sila. Awit para sa akin. Sa ngayon, ang mahalaga may isang doktor at mga midwife sa bawat liblib na munisipyo na pwedeng pumanik-panaog sa barangay upang alagaan ang buhay sa bawat sinapupunan. Mahal mo ako, mas mahal kita. Isa sa mga probinsyang mahirap libutin ay ang Samar. Bukod sa bulubundukin ito, watak-watak ang lokasyon ng mga isla at munisipyo dito. Kaya naman ang pagtugon sa mga pangkalusugang problema dito ay sadyang nananatiling malaking balakid. Dito sa munisipyo ng San Vicente, nakayanan nilang itala ang zero maternal death sa loob ng halos 4 na dekada. Isang fishing village ang isla ng San Vicente. Matatagpuan ito sa dulong kanluran ng probinsya ng Samar. Naabutan ko si Doktora Nenelin na tinitipon ng mga buntis sa Barangay Health Center. Dito, isa-isa niyang pinapaliwanag ang pag-aalaga sa kanilang sarili, kasama na ang pagkokontrol sa pagdami ng kanilang mga anak. At ang maaari nilang makuha oras na piliing manganak dito sa birthing clinic. Ganito raw ang kadalasan niyang ginagawa. So, when they give birth, napunta po ito ng local. Actually, we're already starting that through MC, a maternal child care incentive program. We have an ordinance for that. That for every pregnant mother, we must be given 1,500 per pregnancy. Bukod pa raw dyan ang mga libreng gamot sa inang nanganak at sa sanggol. Isang hakbang para isang buhay ang maisalba sa bawat oras ng panganganak. Yes. Ito yung aming bagong birthing facilities. So, baka kabila naman po Ano po yun? Recovery room. Oo. Pinagkagastusan din daw nila ang pagsasaayos ng kanilang birthing clinic dito. Ang mga gamit halos bago. Ito'y sa tulong na rin daw ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Of course, ayoko talaga pumatayan. Pero kung may isang mahalagang bagay daw kung bakit ilang taon na rin silang nananatiling zero maternal death, yan ay ang masipag nilang pagbabahay-bahay sa kilala nilang mga nagdadalang tao. Yun nga, ok-ok ako eh. Sabi pa doon, ok-ok. Yun parang, I'll make sure that everything is... Mabusisi ako sa isang buntis eh. Every prenatal check-up, chine-check ko yung kanilang BP, ang weight gain nila kung ilan. So, for every deviations from normal, kino-correct ko. At kapag hindi nagpupunta ang mga buntis sa kanyang klinika, ang klinika mismo ang dinadala niya sa mga pasyente. Nagmo-monitor ako sa mga bahay, lalo na pag hindi pumupunta ang buntis sa center. At isa pa rin, yung mga BHWs doon na assign sa barangay, may kanya-kanya sila assignments. Bawat BHW, may hawak silang 20 households just to monitor the condition of the pregnant women. Sa tulong ng mga barangay health workers ni Doktora, nasusuyod ang mga liblib na kaso at nabibigyan ng agarang solusyon. They are the frontliners when it comes to health. Kasi hindi ko kaya kung mag-isa lang ako eh. Hindi ko kaya pupuntahan ang bawat barangay, di ba? I have my RHU. Every day is consultation. I have my hospital. Nag-a-admit ako sa hospital. So, hindi ko na siguro kaya gawin pa na paikot-ikot ako. Kaya ang ginagawa ko na lang, nagiging mahigpit na lang ako sa mga BHWs or CHT na puntahan talaga itong mga pasyente na mga problematic. At kung anong mga problema, i-refer nila sa midwife, tapos i-refer sa aking kaagad. Si Nanay Fe ang kauna-unahang opisyal na midwife sa San Vicente. 1976 nang una siyang italaga rito. Inano ko talaga, minumonitor, pina-follow up ko, kahit may sakit ako, halimbawa noon pwede pang hilot, kahit hilot ang magpapaanak,
pupuntahan ko pa rin. Ngayon, katuwang na siya ni Doktora Nenelin kasama ang iba pang mga BHW at nurse. Isa-isa nilang tinutugunan ang mga pangangailangan ng mga nagbubuntis dito. Pero ang mahalaga daw ay patuloy na edukasyon at paglapit sa mga pasyente. Walang katapusang pag-engganyo sa kanilang talikuran ang mga maling paniniwala. Sa Tuesday, titingnan na naman. Dahil ang pagbubuntis ay hindi lang isang ordinaryong kaso. Dalawang buhay ang nakataya rito, ang ina at sanggol. Kung kaya't hindi lang ito problema ng nagbubuntis. Ang komunidad, ang lokal na pamahalaan at pribadong sektor ay may pananagutan din dito. Dahil sa kanyang sinapupunan, nakasalalay ang mga susunod pang henerasyon. Sa panahon ngayon, may mga tradisyon at paniniwalang dapat nang limutin at mga bagong tuklas sa kalusugan na pwede namang yakapin. Dahil ang landas patungo sa mas mabuting kalusugan ng bawat komunidad ay abot kamay lang sa pagtanggap natin. Para sa Kaya, ako po si Jay Orense. Ang iyong gabay sa